Marahil ay hindi lang naman ako ang asawang nagkaroon na ng kalaguyo. Marami tayo. Masarap hindi ba? Nakakaadik. Lalo na at patago ang ginagawa niyong relasyon. May excitement. Tama nga ang kasabihan na masarap ang bawal. Pero paano nga ba pag nagkabistuhan na? Maibabalik ba ng salitang sorry ang sakit na idinulot mo? At maibabalik din ba ng sorry ang pamilyang binuo mo at iningatan ng mahabang panahon? Sinira ko ang tiwala ng asawa ko. At sinira ko rin ang paghanga sa akin ng mga anak ko. Nang dahil lang sa isang pangyayaring magpas hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Friendon. Nais ko lamang i-share sa inyong channel Miss K ang istorya ng aking buhay na tiyak ay kakapulutan ng aral ng lahat ng inyong tagapakinig. 39 years old na ako. May asawa at 2 anak. Isang babae at lalaki na parehas pang nag-aaral ng high school. 10 taon na kaming kasal ni Mrs. Pero ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na mga liwa dito. Kung tutuusin, ay wala na akong mahihiling pa kay Christy. Maganda ang asawa ko at chinita. May lahing incheck. May taas na 5'4". At kahit nagkalaman man, ay maganda pa rin naman ang korte ng pangangatawan. Nagtatrabaho ito sa bangko ng makilala ko, ngunit pinahinto ko nang kami ay kinasal na. Mapagmahal at mabait si Mrs. At yun ang sobrang pinagpapasalamat ko sa kanya. Ako naman, dahil sa malawak ang bakuran, ay nagtayo ako ng talyera na magpahanggang ngayon ay siya naming pangunahing pinagkakakitaan. Sa pagmemekaniko ko, binubuhay ang pamilya ko. At naibibigay ko naman ang lahat ng pangangailangan nila, maging ang paminsan-minsang luho namin. May 2 rin akong tauhan sa talyer na parehong binata. Simple lang at masaya ang aming pamumuhay. Kahit hindi ganun kayaman, ay punong-puno naman ng saya ang aming tahanan. At masasabi kong kontento na ako sa buhay at wala nang mahihiling pa. Ngunit, hindi ko sukat akalain na ang dating kontento ng ako ay mag-iiba ang pananaw. Na iba ang landas ko nang minsang dumating sa talyer ang kumari naming si Melanie. Ang balikbayang ninang ng panganay naming anak na si Jordan. Kakauwi lamang nito galing abroad. Halos 5 taon din siyang nagtrabaho doon. At hindi ko sukat akalain na mapapatulala ako nang lumabas siya sa kanyang sasakyan at matamis na nakangiti sa akin. Napakaganda nito. Sexy. At kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan. Maging ang 2 kong tauhan ay napatulala din sa kanya. Agaw pansin ang napakaamo nitong mukha at balingkinitang katawan. Palibas ay hindi pa nagkakaanak, kung kaya't dalagang-dalaga pa rin ang postura. Pare, itatanong ko lang sana kung kaya mo bang ayusin tong kotse ko. Nakangiting sabi niya. Doon pa lang kami bumalik sa realidad. Napatapik ako sa aking noo. Sa saglit na minuto lang nakalimot na agad ako. Pwedeng-pwede naman, Mare. Ano bang problema ng kotse? Tanong ko. May tumatagas pari kaya dinala ko dito. Wika niya. Ganun ba? O sige, ako nang bahala at aayusin ko. Sagot ko. Si Christy pala pare. Kumusta na? Nandyan ba? Ayos lang naman, Mare. Ayun at busy sa mga bata. Pero wala siya dito ngayon May pinuntahan kanina.
Sabi ko. Ikaw, Mari, kailan mo ba balak magkaanak? Napakahina naman ni paring Hector. Kung ako yan, nako'y nakatatlo na tayo. Biro ko sa kanya. Nako, ang kumpare mong yun ay subsub sa trabaho. Ang sabi ko nga sa kanya, sabay kaming magbakasyon dito sa Pinas. Busy pa raw siya at marami daw siyang inaasikaso. Kaya eto, mag-isa lang ako ngayon. Baka naman nag-iipon para sa future niyo. Alam mo naman, sobrang hirap ng buhay sa panahon ngayon. Lalo na dito sa Pinas. Sobrang tataas ng bilihin. Buti na nga lang at magaling mag-budget ang Mari mo. Kaya kahit papaano nakakapag-aral sa maayos na eskwelahan ng 2 bata. Siya nga pala, Mari balikan mo na lang sa makalawa tong kotse mo Ayos lang ba? Hindi ko kasi maayos ngayong araw Ganun ba? Ayos lang naman, pare. Siya nga pala, ito ang number ko. Pakitawagan mo ko kung sakaling tapos mo nang ayusin ang kotse. Nakangiting sabi nito. Sabay abot sa akin ng isang maliit na papel. Inabot ko naman to at nagulat ako. Nang hinamplos nito ang palad ko, sabay sabing, hindi ka pa rin nagbabago, pare. Mula noon hanggang ngayon, gwapo ka pa din. Sabay kindat nito. At ikaw naman, Mari, hanggang ngayon pilya ka pa rin. Natawa din to. Ikaw naman sa'yo lang naman. O paano, alis na ako Ikamusta mo na lang ako kay Mari ha? Pagkatapos niyang sabihin yon ay nagpaalam na ito. Pagkaalis niya ay tsaka lamang ako nakahinga ng maayos. Pakiramdam ko kasi ay para akong kinakapos ng hininga sa presensya ng babaeng yun. Makalipas ang 2 araw, dumating si Melanie para kunin ang kanyang sasakyan. Napaiwas na lang ako ng tingin nang makita ko ang suot-suot nito. Sobrang iksi at talaga namang mapapawaw ang titingin dito. Aaminin ko, nakakaramdam ako ng kaunting init ng katawan ng mga oras na yon. Pero pinipilit kong huwag magpahalata sa kanya. Na mabayaran niya ako, ay umalis na rin to kaagad dahil may pupuntahan pa raw siya. Habang abala ako sa pagkukumpuni sa ibang sasakyan, ay nagulat ako nang biglang magsalita si Mrs. sa likod ko. Han, si Melanie ba yun? Yung kaalis lang? Tanong nito habang inilalapag sa maliit na mesa ang dala nitong pagkain. Oo, Han. Si Maring Melanie. Pinaayos niya nga pala nung nakaraang araw yung kotse. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa'yo. Sagot ko. Ganun ba? Sayang naman at hindi ko siya naabutan. Nagmamadali daw kasi siya, Han, at may lakad daw. Sabi ko. Simula nung araw na yun, ay lagi nang pumupunta si Melanie sa talyer. Minsan para magpaayos at minsan naman para makipagkwentuhan kay Mrs. Nababagot daw kasi siya sa bahay nila at mag-isa lang naman daw siya. Madalas siyang nakatambay sa talyer kaya't mahabang kwentuhan ang nangyayari sa maghapon. Nung una ay naging maayos naman ang lahat sa amin. Lagi niya rin akong tinatawagan at kinukumusta. At kapag pumupunta siya sa talyer, ay hindi naaalis ang malagkit nitong tingin sa akin. Na hinahayaan ko lang. Iniisip ko na baka ganun lang siya talagang tumitig. Buong akala ko ay ako lang ang nakapansin sa kakaibang tingin na yun ni Mari. Ngunit nagkamali ako. Pati pala si Mrs. ay napuna niya yun. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang dapat ikabahala dahil hindi ako papatol sa kumari naming si Melanie. Ngunit, hindi pala talaga pwedeng magsalita ng tapos dahil hindi rin natin alam ang mga susunod na mangyayari. Isang gabi, habang nagpapahinga ako at nagsiselfone, nagulat ako nang magpadala si Melanie ng kanyang litrato. Ang litratong naging dahilan kung bakit hinangad ko rin siyang matikman. Agad ko yung binura dahil baka makita ng asawa ko
at pagsimulan pa ng away namin. Kapag pumupunta siya dito sa talyer at wala si Mrs. ay hindi ko siya masyadong ine-entertain. Hanggat maaari ay iniiwasan ko siya. Dahil ayokong mahulog sa tuksong lumalapit sa akin. Ayokong masira ang pamilya ko. Pero patuloy siyang nagpadala sa akin ng kanyang mga larawan. Kahit na sinabihan ko siyang itigil na niya ang pagpapadala sa akin ng mga ganong litrato, ay hindi pa rin siya tumitigil. Araw ng Sabado noon, abalang-abala ako sa pag-aayos sa isang sasakyan nang dumating si Melanie. May problema daw siya. May tumutunog daw at baka raw may maluwag na tornilyo sa sasakyan niya. Sinabi ko na lang sa kanya na iwan niya na lang yun at aayusin ko kapag tapos na ako sa aking ginagawa. Buong akala ko noon ay umalis na si Melanie dahil wala na akong naririnig na nagsasalita. Ngunit nagulat na lamang ako nang may humaplos mula sa aking likuran. Anong ginagawa mo? Nauutal ko pang tanong at tumayo ako at humarap sa kanya. Ano ka ba naman pare? Ayaw mo ba sa akin? Pangaakit nito sabay haplos sa aking braso, papunta sa aking dibdib. Munti ko nang maitulak si Melanie nang marinig ko ang boses ni Christy na tinatawag ako. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yun dahil muntik nang makita ng asawa ko ang ginawang pag-haplos ni Melanie sa akin. At sobrang nagpasalamat talaga ako dahil hindi niya nakita yun. Kapag nagkataon, tiyak akong magagalit ito sa akin. Sa pagdaan ng mga araw, ay hindi talaga tumigil si Melanie. Sinubukan ko ang lahat. Lahat ng paraan ay ginawa ko para hindi ako madala sa tukso na dulot niya. Sa tuwing pumupunta siya, ay malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Kung dati ay nagagawa kong magbiro, ngayon ay hindi na. Hindi ko siya pinapansin kahit nasa paligid ko siya. Hindi ako sumasagot sa mga tinatanong niya. Kung lumalapit siya sa akin ay lumalayo ako sa kanya. Tigilan mo na ako, Melanie. Ano ba? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Babae ka, kumari. Pero nagagawa mo ang mga bagay na yan. At nagagawa mo pang magpadala sa akin ng mga ganong klase ng larawan. Isa pa, ninang ka ng anak ko. Sa madaling salita, pangalawang ina ka niya. Hindi man lamang ba sumagi sa isip mo na baka ipagkalat ko yung mga litrato mong yon? May asawa na ako, Melanie. At may asawa ka rin. Paano na lang kung makita ni paring Hector yung mga pinapadala mong larawan? Ayokong masirang pamilya ko, Mare. Kaya kung pwede sana, tigilan mo na yung ginagawa mo. Humanap ka ng ibang lalaki na walang asawa. Ano na lang ang sasabihin ng kumari mo kapag nalaman niyang inaakit mo ang kanyang asawa? Galit kong sabi sa kanya. Isang linggo ang nakalipas. Simula nung sabihin ko kay Melanie ang mga bagay na yun. Napansin kong hindi na siya nagpapakita at maging ang pagpapadala niya ng kanyang larawan ay itinigil na niya. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag dahil nagawa kong makaiwas sa pagkakasala. Inisip ko noon na baka natauhan siya sa mga sinabi ko. Pero hindi pala. Buong akala ko, ayos na lahat. Ngunit sa paglipas ng 2 linggo, araw noon ng linggo, nagpaalam ang mag-iina ko na magsisimba sila. Hindi ako sumama noon dahil may kailangan akong tapusin sa talyer. Wala rin ang 2 tauhan dahil day off nila. Abala ako sa pagbubutingting ng kung ano-ano. Nang may dumating, akala ko customer, pero nang lingunin ko, ay nagulat ako nang makita ko si Melanie na nakangiti sa akin. Agad siyang lumapit. Bigla akong niyakap at bigla akong sinunggaban ng halik sa labi. Nagulat ako sa kanyang ginawa, kaya hindi ako nakapag-react agad. Pare naman, huwag na tayong maglokohan. Alam ko namang gusto mo rin.
pero pilit mo lang pinipigilan ang sarili mo. Alam kong parang sinusunog na yung katawan mo kapag nakatingin ka sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ko nahahalata na sa tuwing tinitingnan mo ko, alam kong pinagpapantasyan mo ko dyan sa isip mo. Kunwari ka pa na wala lang sa'yo yung mga pinapadala kong picture. Pero ang totoo, pag nakikita mo yun, napapalunok ka at natutuyo yung lalamunan mo. Sa puntong yun, ay parang tuluyan ng nasira ang pundasyong ginawa ko para hindi bumigay sa mga tukso. Wala namang makakaalam pari eh. Kahit ang asawa ko, hindi naman niya malalaman. At si Christy? Hindi ka ba nagsasawa sa kanya? Paminsan-minsan. Tumikim ka din ng ibang putahe. Malay mo, magustuhan mo, hindi ba? Try mo lang pare. Akong bahala sa'yo. Palay nang lumalapit sa manok, hindi mo ba tutukain? Nagpaanod ako nang hinila ko ni Melanie sa sasakyang malapit sa amin. Hanggang sa hindi ko namalayan na natangay na pala ako sa kanyang mga halik. Saksi ang kotseng yun sa kataksilang ginawa ko sa aking asawa. Makikita sa labas ang pag-uga ng kotse sa sobrang gigil namin sa isa't isa. Ang ilang araw kong pagtitimpi sa aking kumare ay binuhos ko lahat ngayon sa kanya. Wala na ako sa tamang pag-iisip. Nalaglag ako sa isang kumunoy na alam kong mahihirapan na akong umahon. Pagkatapos may mangyari sa amin ni Melanie, ay sinabi niya sa akin na wag daw akong mag-alala dahil hindi naman yun makakarating sa aking pamilya. Pag-uwi ng asawa at mga anak ko galing sa simbahan, ay agad akong inasikaso ni Christy. Dinalhan niya ako ng makakain dahil alam niyang hindi pa ako kumakain. Habang kinakain ko ang pagkain na niluto ng asawa ko, ay nararamdaman ko ang pagkadismaya para sa aking sarili. Han, ayos ka lang ba? Tanong ni Mrs. Oo, ayos lang ako Han. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Napansin ko lang kasi na ang tahimik mo. May problema ka ba? Wala Han. Ayos lang talaga ako. Tsaka napagod lang siguro ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Nakukonsensya ako sa aking nagawa. Tiningnan ko si Mrs. sa aking tabi at nakita kong mahimbing ang kanyang tulog. Maya-maya pa ay tumunog ang aking cellphone. Hudyat na may nag-text at nang tingnan ko yun ay si Melanie. Agad akong napabango nang mabasa kong text niya. Nasa labas ako. Hintayin kita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga oras na yon. Kung pupuntahan ko ba si Melanie o hindi. Pero makalipas lang ang ilang sandali, ay napagpasyan kong puntahan siya. Pagkarating ko sa labas ng bahay namin, ay nakita ko ang kanyang kotse. Nang makita niya ako, ay agad siyang lumapit at niyakap ako. Pagkatapos, ay hinila niya ako sa loob ng kanyang sasakyan. Pagkapasok namin, ay agad niya akong hinalikan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na magawang tumanggi sa ginagawa ni Melanie, gayong alam ko namang mali yun. Nang gabing yun, ay muli naming pinagsaluhan ng isang bagay na alam naming pareho na isang malaking kasalanan sa batas ng tao at lalong-lalo na sa mga mata ng Diyos. Doon nag-umpisa ang lihim naming relasyon ni Melanie. Habang ang asawa ko namang si Christy ay walang kaalam-alam sa mga pinaggagawa namin. Tuwing linggo ay pumupunta si Melanie dito sa bahay. O kung hindi man ay nagkikita kami sa labas at diretso kami ng hotel. Kapag gabi at tulog na ang aking asawa at mga anak, ay nagkikita rin kami ni Melanie sa labas ng bahay.
At doon sa loob ng kanyang kotse, ginagawa namin ang makamundong pagnanasa. Sa paglipas ng mga araw, ay napadalas ang aming pagkikita. Nawalan na rin ako ng gana kay Christy. Naging malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Bagamat hindi ko siya sinasaktan ng physically, ay alam kong nasasaktan ko siya emotionally at mentally. Friendon, tapatin mo nga ako. May problema ba tayong dalawa? Tanong ni Christy habang kami nakahiga. Wala naman. Malamig kong sagot. Kung ganun, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Pakiramdam mo lang yan. Walang gana kong sabi at tinalikuran ko na siya para matulog. Ramdam kong nakatitig sa akin ang aking asawa. Ngunit hinayaan ko na lamang yun. Lumipas ang mga araw. Halos hindi na kami masyadong nagkakausap ni Christy. Para na siyang hangin sa paningin ko. At kapag may gusto siyang sabihin, ay sinasagot ko naman to gamit ang malamig na boses. 2 buwan ang nakaraan. Patuloy pa rin kami ni Melanie na nagkikita ng palihim. Minsan ay nagdadahilan ako kay Christy na may mga bibilin akong pyesa na gagamitin sa mga nire-repair kong sasakyan. Ngunit ang totoo ay magkikita kami ni Melanie sa hotel. Pero sabi nga nila, kahit anumang gawin mong pagtatago sa baho mo, ay sisingaw at sisingaw pa rin yun. Araw ng Friday noon, napag-usapan namin ni Melanie na magkita. Hindi ko akalain na nakita pala ako ng panganay kong anak na papasok ako sa loob ng hotel kasama ang isang babae. Mabuti na nga lamang at naka-face mask si Melanie kaya't hindi niya ito nakita. Dahil sa aking mga kinikilos ay nagkaroon na pala ng hinala ang aking asawa. Palihim niya akong minamanmanan, pati na rin si Melanie. Araw noon ng linggo, dumating si Melanie sa talyer. Nagsimba ang mag-iina ko, kaya't malaya naming magagawa ni Melanie ang lahat ng naisin namin. Pagkapasok pa lang namin sa loob, ay agad kaming naghalikan. Habang abala kami sa paggawa ng milagro, ay nagulat na lamang kami nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumungad sa amin si Christy na galit kasama ang anak namin. Agad na hinila ng asawa ko si Melanie na noon ay nakiibabaw sa akin. Kinaladkad niya ito palabas ng talyer patungo sa kalsada at doon ay walang awa niyang pinagsasampal si Melanie. Kulang na lang ay patayin niya to. Wala namang nagawa si Melanie kundi ang umiyak at magmakaawa kay Christy. Dumugo pa ang ilong nito at pumutok ang labi dahil sa malakas na pagkakasampal ng asawa ko sa kanya. At dahil na rin sa iskandalong pagsigaw ni Christy, ay nagsilabasan ang mga kapitbahay namin. Alam mong may asawa na yung tao. Pero inakit mo pa rin ang asawa ko, Melanie. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ninang ka ng anak ko, kaya hindi ko inasahang ganito ang gagawin mo. Bakit? Sobrang katinabayan, ha? Para pati ang asawa ng kumari mo ay patusin mo? Sigaw ng asawa ko, sabay sa bunot kay Melanie na noon ay nakasalampak sa kalsada. At pilit tinatakpan ang kanyang sarili. Sinubukan kong awatin si Christy, pero 4 na malalakas na sampal ang natanggap ko mula sa kanya. Napayuko na lamang ako. Masasakit na salita ang aking narinig mula sa aking asawa, na pati aso yata ay hindi kayang lunukin, ngunit lahat ng yun ay tinanggap ko. Nung una hindi ako naniwala sa sinabi ng anak mo. Dahil akala ko nagsisinungaling siya, na baka hindi ikaw yun. Pero totoo pala. Napakalaki kong tanga para hindi mapansin ang ginagawa ninyong panluloko sa akin. Anong ibig mo sabihin? Oo, nakita ka ng panganay mo.
na magkasama kayong dalawa na pumasok sa isang hotel. Natameme naman ako sa aking narinig. Bakit, Frendon? Kulang pa ba ako? Kulang pa ba kami ng mga anak mo para maghanap ka ng ibang babae? Bakit, Frendon? Masarap ba siya? Mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Sabihin mo! Malakas itong buliyaw. Patawarin mo ko. Pasensya ka na. Sorry. Nagkamali ako. Nakaluhod kong sabi. Paano mo nagawa yun, Frendon? Minahal kita ng sobra-sobra eh. Marami rin namang umaaligid sa akin. Pero hindi ko nagawang patulan sila. Dahil mahal kita at ayokong masirang pamilya natin. Pero ikaw, hindi mo ba naisip? Kami ng mga anak mo. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo kung anong nararamdaman ko, kung anong mararamdaman ko at ng mga anak mo, kung malalaman nilang ginagawa mong kataksilan? Umiiyak nitong sabi. Patawarin mo ko sa aking nagawa. Han, please. Umiiyak kong sabi sa kanya at ahawakan ko sana ang kanyang kamay, ngunit umurong siya. Patawarin? Para ano pa? Nasaktan na ako, Frendon. Ang pamilyang binubuo at iniingatan natin ng maraming taon ay nasira dahil din sa lintik na tukso na yan. Nanggagalaitin itong sigaw habang inahawakan kong kamay niya at nagmamakaawa. Huwag mo kong hawakan. Magsama kayo ng babaeng higad na yan. Sigaw nito at agad na pumasok sa aming bahay. Sinundan ko siya pero nagulat ako nang utusan niya ang dalawang anak namin na mag-impake na. Pagkatapos ay dumiretso siya sa aming kwarto at inalabas ang kanyang maleta. Pakiusap, Christy. Pag-usapan natin to. Saad ko habang inaawat siya sa pag-iimpake ng kanilang mga damit. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Frendon. Kitang-kita namin ng mga anak mo ang ginawa mong kahayupan. Saan ako nagkulang, Frendon? Sabihin mo, saan ako nagkulang? Galit na sabi nito. Wala kang pagkukulanghan. Ako ang may kasalanan. Dahil nadala ako sa tukso. Hindi. Dahil kung talagang mahal mo kami, kahit ilang libo pang babaeng lalapit sa'yo, ay hindi ka nila matutukso. Sagot ng asawa ko. I'm very sorry, Han. Sa nagawa ko. Pakiusap. Huwag niyo akong iwan. Pangako, magbabago ako. Nangako ka sa amin, Daddy, na hindi mo sisirain yung pamilya natin. Sigaw ng bunso kong anak na babae. Sinubukan kong kausapin ang dalawa kong anak, ngunit maging sila ay galit na galit sa akin. Kahit anong gawin kong pagmamakaawa sa asawa at mga anak ko, ay hindi nila ako pinakinggan. Iniwan nila akong mag-isa. Hindi ko naman sila masisisi kung iniwan na nila ako, dahil unang-una sa lahat, ako ang may kasalanan. Isang araw ang lumipas. Pinuntahan ko ang mag-iina ko sa bahay ng aking biyanan. Pagdating ko doon, ay galit na galit sa akin ang aking biyanan. Agad naman siyang inawat ng asawa ko. Nagmakaawa ako kay Christy na bumalik na sila sa bahay. Ngunit hindi sila pumayag. Kinausap ko ang anak naming panganay. Patawarin mo ko, anak. Alam mong ikaw ang idolo ko, di ba, Dad? Nangako ka sa amin na hindi mo sisirain ang pamilya natin. Alam mong ayokong matulad sa mga classmate ko na hindi buong pamilya. Napatawad ka naman na namin, Dad eh. Pero si Mami, alam kong matagal pa bago kanya mapatawad. Kaya kung may lubos ka mang nasaktan dito, si Mami yun, Dad. Hindi kami. Oo't nasaktan mo kaming mga anak mo. Pero si Mami, alam kong hirap na hirap siya ngayon. Hindi man niya pinapakita sa amin na umiiyak siya. Pero naririnig ko naman siya gabi-gabi.
Kaya kung talagang pinagsisisihan mo ang mga ginawa mo, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mabuo ulit ang pamilya natin, Daddy. Gawin mo ang lahat upang pagkatiwalaan ka ulit ni Mommy. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna siya. Intindihin niyo muna yung galit niya. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay tinalikuran na niya ako. Tinawag ko pa siya, ngunit hindi na siya lumingon pa. Sobrang pinagsisisihan ko ang nagawa kong kasalanan sa mag-iina ko. Sa pag-iwan ng pamilya ko sa akin, ay lagi akong naglalasing at umiiyak sa isang sulok ng bahay namin. Kahit anong gawin kong pagmamakaawa, ay hindi na ako babalikan pa ng mag-iina ko. Makalipas ang 2 linggo, matapos mangyari ang insidenteng yun, ay nagulat ako nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko si Melanie. Tinanong ko kung anong kailangan niya sa akin at sinabi niyang buntis siya at ako ang ama ng kanyang dinadala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking nalaman. Hindi ko na alam ang nangyayari at hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Isang araw, pinuntahan ko ang mag-iina ko pero nagulat ako nang pagdating ko sa bahay ng aking biyanan ay wala sila dun. Tinanong ko ang mga kapitbahay nila pero sinabi nilang ilang araw nang walang tao dun at may pumupunta lamang para maglinis ng bahay. Para akong muling pinagsakluban ng langit at lupa. Pakiramdam ko ay tuluyan ng bumagsak ang mundo ko. Sinubukan ko silang hanapin pero walang makapagsabi kung saan sila pumunta. 1 buwan pa ang lumipas. Simula nang maglaho na parang bula ang mag-iina ko. Nalaman kong hindi pala ako ang tunay na ama ng pinagbubuntis ni Melanie. Nalaman ko kay paring Hector, na asawa ni Melanie, na buntis na pala to nang umuwi ito ng Pilipinas. At kaya hindi siya kasama sa pag-uwi nito ng Pinas, ay dahil hiwalay na pala sila. Nabuntis daw si Melanie ng anak ng amo nito. Agad kong pinuntahan si Melanie at kinumpirma ko lahat ng sinabi ni Hector sa akin. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang pagsisinungaling. Patawarin mo ako, friend doon. Naiinggit kasi ako eh. Naiinggit ako kay Christy dahil sa pamilyang meron siya. Dahil ako, kahit kailan, hindi ako mabibigyan ng pamilya ni Hector. Hindi niya ako mabibigyan ng anak. 1 beses lang may nangyari sa amin ng anak ng amo ko. Pero nabuntis ako. Sinabi ko yun kay Hector. Pero hindi niya ako tinanggap. Akala ko pwede kong palabasin. Na ikaw yung ama ng anak ko. Pero hindi pala. Siraulo talaga yung Hector na yan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Napamura ako sa harapan niya. Dahil lang dun. Melanie, sinira mo ang pamilya ko dahil lang sa kagustuhan mong ako ang umako sa kalandiang ginawa mo. At ako naman, nagpadala sa kalandian mo. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit kong mamuhay ng normal kahit wala na ang pamilya ko. Tuwing papasok ako sa bahay namin, ay bumabalik sa aking alaala ang masasayang sandali namin ng aking pamilya. Iniisip ko noon na kung hindi sana ako nagpadala, ay siguro buo pa ang pamilya ko. 6 na buwan na ang nakalipas simula nung iwan ako ng aking pamilya. At umaasa pa rin ako magpahanggang ngayon na babalik sila. Lunes, nagtungo ako noon sa pamilihan para bumili ng mga gulong na gagamitin ko sa isang sasakyan na pinapaayos sa akin. Habang naglalakad ako ay nakaramdam ako ng pagkahilo, kaya agad akong napaupo sa may semento. Nagising na lang ako, nabuting kisame ang bumungad sa akin. Inilibot ko ang aking paningin at doon ko napagtanto na nasa ospital pala ako. Maya-maya ay bumukas ang pintuan
at iniluwanon ang asawa ko kasama ang mga anak namin. Agad kong niyakap ang mga bata. Ngunit ang asawa ko ay nanatiling nakatayo lamang at nakatingin sa amin. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yun dahil sa wakas, nakita ko ulit ang pamilya ko. Paglabas ko ng ospital, ay kinausap ko si Christy ng masinsinan. Alam kong malaking kasalanan ko sa iyo at sa mga anak natin. Patawarin mo ko sa mga pagkakamaling nagawa ko. Sinserong sabi ko. Hanggang ngayon, friendon, nandito at sariwa pa rin sa akin ang ginawa mong pagtataksil. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko yun. Kaya't hindi ako umaasa na mapapatawad mo ko agad-agad. Pero umaasa ako na balang araw ay magagawa mo rin akong mapatawad. Umiiyak kong saad. Hindi ko alam, friendon. Pero sa ngayon, lahat ng ginagawa ko ay para sa mga bata at walang kaugnayan yun sa atin. Wika nito. Napatungo na lamang ako sa kanyang sinabi. Sa pag-uusap naming dalawa, nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay bumalik na sila sa bahay. Ngunit tumanggi ito. Gusto daw niya ng panibago. Panibagong lugar, panibagong bahay, at panibagong buhay upang doon muli bumuo ng magagandang alaala. Sinabi niyang hanggat naroon kami sa dating bahay, ay babalik at babalik lang ang mga alaalang nagbigay pasakit sa kanya. Bagamat masakit para sa akin na ipagbili ang bahay dahil doon nabuo ang pangarap naming mag-asawa, ay wala akong magagawa. Dahil doon ko rin sinira ang tiwalang binigay sa akin ng aking mag-iina. Sa pagtira namin sa bagong bahay, ay naging maayos naman ang lahat. Bumalik sa dati ang pakikitungo sa akin ng dalawang anak ko. At si Christy ay ganun din. Ngunit alam kong sa kanilang mga puso ay naroon pa rin ang sugat na aking nilikha. Ganun pa man, ay lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana'y dumating ang araw na tuluyan na nila akong mapatawad. Sa ngayon, ay hindi pa ako tuluyang napapatawad ng asawa ko. Kahit nakatira kami sa iisang bubong. Pero ganun pa man, ay masaya ako na binigyan niya ako ng isang pagkakataon para ipakita sa kanila na nagbago na ako. Muli, ako nga po pala si Friendon. At ito ang kwento ng aking buhay. Sana'y may natutunan kayo sa maiksing storyang ibinahagi ko sa inyo.